Ang bagong kasal na mag-asawa ay biglang naharap sa responsibilidad ng pag-aalaga ng isang batang may kapansanan, dahilan upang magtanong sila kung handa ba talaga sila para dito. Isang araw, habang natutulog ang kanilang bimbebuwang gulang na sanggol, gumawa ang kanilang alagang aso, si Max, ng isang bagay na kahanga-hanga na nagpaiyak sa kanila. Tinawag nila itong isang himala, ngunit ang katahimikan ng kanilang hapon ay biglang naputol ng malakas at paulit-ulit na tunog ng doorbell. Si Chris, abala sa paggawa ng code, ay halos hindi narinig ang tunog ng doorbell. Ang kanyang asawang si Emma, nakakauwi lang mula sa duty bilang nurse, ay hindi rin agad napansin ang ingay. Nang patuloy na tumunog ang doorbell, napilitan si Chris na iwan ang kanyang ginagawa at puntahan ito. Pagbukas niya ng pinto, bumulaga sa kanya ang isang eksenang nakagugulo sa kanyang araw. Isang babaeng halatang balisa ang nakatayo sa kanilang pintuan, yakap-yakap ang isang sanggol na nakabalot sa lampin. Mukhang pagod na pagod ang babae at malinaw sa kanyang mga mata ang desperasyon, tila nagpapaalam na mawawala na ang tahimik nilang buhay. Nagulat si Chris, hindi niya kilala ang babaeng ito o kung saan siya nagmula. Mukha itong pagod, tila ilang araw nang walang tulog o kain. Lumapit ang babae at nagsalita, "Ako si Elena at hindi ko na kayang mag-isa pa." Naramdaman ni Chris ang awa para sa babae, ngunit curious din siya kung bakit ito nasa harap ng kanyang pinto. Inakala niyang maaaring humihingi ito ng pagkain, bagay na handa naman niyang ibigay, pero ang sumunod na sinabi nito ay labis niyang ikinagulat. "Pakiusap," sabi ng babae habang tumutulo ang luha. "Hindi ko na kayang alagaan siya. Sa inyo na siya." Natulala si Chris, pilit inuunawa ang sinabi nito. Ang sanggol na nakabalot sa lumang asul na kumot ay bahagyang naglalabas ng maliliit na tunog. Bigla, inabot ng babae ang sanggol kay Chris, iniabot din ang isang lukot na sulat at agad na tumakbo bago pa siya makapagsalita. Napakabilis ng mga pangyayari, kaya't nanatiling nakatayo si Chris, nakatitig sa sanggol na nasa kanyang mga bisig, litong-lito at gulat na gulat. Pagkaraan ng ilang sandali, natauhan si Chris. "Sandali!" sigaw niya, ngunit huli na. Mabilis na naglakad palayo ang babae at nawala sa isang kanto. Gusto sana niyang habulin ito, pero hindi niya magawa habang hawak ang sanggol. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib habang tinitingnan ang natutulog na bata, puno ng emosyon at pagkalito. Dumating si Emma makalipas ang ilang sandali, nagulat sa nakita ang kanyang asawa na may hawak na sanggol sa pintuan. "Chris, ano?" Napuno ang isip niya ng mga kakaibang tanong. Una, inakala niyang maaaring nagloko si Chris. Ano pa nga ba ang ibang dahilan para biglang may sanggol siya? Ngunit agad ding nawala ang duda. Kilala niya ang asawa at alam niyang may paliwanag dito. Walang sinabing kahit ano si Chris at iniabot sa kanya ang lukot na sulat. Sabay nilang binasa ito habang unti-unting bumibigat ang kanilang mga mukha sa bawat linya. Ipinaliwanag sa sulat na hindi na kayang alagaan ng babae ang kanyang anak at naniniwala siyang magiging ligtas ito sa piling ng mga Miller. Pinili niya sila dahil alam niyang nurse si Emma, isang taong may kakayahang magbigay ng tamang pag-aalaga para sa kanyang sanggol. Ang babae ay nanganak 3 buwan na ang nakalilipas. Dahil walang suporta mula sa pamilya at iniwan siya ng ama ng bata nang malaman nitong paralisado ang sanggol mula sa baywang pababa. Labis siyang nakaramdam ng pag-iisa. Dinagdagan pa ito ng maling paghusga ng kanilang komunidad na tila sinisisi siya sa kondisyon ng kanyang anak, na parang siya ang may kasalanan. Dahil sa sobrang bigat ng lahat, umabot siya sa puntong hindi na niya kayang tugunan ang pangangailangan ng kanyang anak. Sa sulat, habang tumutulo ang kanyang mga luha, inamin niya ang pangangailangan niyang maglaan ng oras para sa sarili.
Bagamat labis ang kanyang pagsisisi sa kanyang desisyon, ipinahayag niya ang tiwala niyang sina Chris at Emma ang makapagbibigay ng kalinga at pagmamahal na kinakailangan ng kanyang anak. Binanggit niyang nakita niya si Emma sa ospital noong siya'y nanganganak at naantig siya sa kabaitan nito, kaya't napagpasyahan niyang ipagkatiwala ang kanyang anak sa kanila. Kasama ng sulat ay isang legal na dokumentong nagtalaga kina Chris at Emma bilang tagapag-alaga ng bata, ngunit wala ang sertipiko ng kapanganakan, kaya't nanatiling misteryo ang pagkakakilanlan ng babae. Nagpalitan ng gulat na tingin ng mag-asawa bago muling binasa ang sulat upang masigurong nauunawaan nila ang biglaang sitwasyon na kanilang kinakaharap. Nang tuluyan na nilang natanggap ang realidad, umusbong ang natural na malasakit ni Emma. Dinala niya ang sanggol sa loob ng bahay, inalo ito sa pamamagitan ng malumanay na bulong. Sa kabila ng kanilang unang pagkabigla at pangamba, umiral ang kanilang likas na habag na kumilos agad. Bilang mga taong likas na maalaga, desidido silang hindi pababayaan ang bata. Ang sanggol na ngayon ay lubos na umaasa sa kanila ay naging isang hindi inaasahang biyaya at ipinangako nilang ibibigay ang lahat ng pangangalaga at pagmamahal na kanyang kailangan. Sa paglipas ng mga linggo, matagumpay na nag-adjust ang mag-asawa sa kanilang bagong papel bilang mga magulang. Tinanggap ang mga hamon at kasiyahang dulot ng kanilang di inaasahang paglalakbay. Pinangalanan nila ang sanggol na Samuel at mabilis nilang minahal ito ng lubusan. Ang unang mga linggo ay puno ng hamon. Agad nilang ipinasuri si Samuel upang maunawaan ang kanyang kalagayan at masuri ang kanyang kalusugan. Ang kawalang kasiguraduhan kung paano maaapektuhan ng kanyang paralysis ang kanyang kinabukasan ay bumigat sa kanilang isipan. Nagdesisyon si Emma na mag-leave sa trabaho ng ilang linggo upang maalagaan si Samuel gamit ang natitira niyang mga bakasyon. Mabuti na lamang at naging maunawain ang ospital sa pagbibigay ng maternity leave, kaya't kahit paano ay gumaan ang kanilang sitwasyon. Nabawasan ang kanilang pangamba nang malaman nila mula sa mga doktor na sa kabila ng kanyang paralysis, may potensyal si Samuel na magkaroon ng masayang buhay. Bagamat hindi niya magagamit ang ibabang bahagi ng kanyang katawan, posible pa rin ang pagiging malaya niya sa hinaharap. Unti-unting nasanay sila sa mga walang tulog na gabi at palagi ang pagpapalit ng diaper at niyakap nila ang kanilang bagong routine. Matapos maayos ang kanilang bagong buhay kasama si Samuel, agad na kumonsulta sina Emma at Chris sa kanilang abogado upang maipaliwanag ang mga di inaasahang pangyayari at malaman ang tamang hakbang na kailangang gawin. Kailangan nila ng payo kung paano ipagpapatuloy ang proseso. Makalipas ang ilang araw, ipinaalam ng kanilang abogado na dahil bigo silang matunton ang ina ni Samuel, maaari na silang magpatuloy sa formal na pag-aampon. Mayroon na silang pirmadong kasunduan mula sa ina, kaya't walang magiging legal na hadlang sa proseso ng pag-aampon. Buong puso namang pumayag si Emma na laging may malasakit sa formal na pag-aampon kay Samuel. Sa kabila ng pag-unawa ni Emma sa pinagdadaanan ng ina ni Samuel, lihim siyang umaasa na balang araw ay babalik ito upang makita ang kanyang anak. Ngunit ang buhay ay kailangang magpatuloy. Linggid sa kanilang kaalaman, may isa pang di inaasahang pagbabago na paparating. Habang abala sa pag-aayos ng kanilang bagong routine, nakaranas si Emma ng panibagong sorpresa. Isang malamig na umaga, natagpuan niya ang isang maliit, gusgusing tuta sa kanilang bakuran. Ang balahibo nito ay magulo at marumi at halatang ito'y takot at nawawala. Walang pag-aalinlangan si Emma, agad niyang binalot ang nanginginig na tuta sa kanyang mga bisig at dinala ito sa loob ng kanilang bahay upang painitin. Bagamat nag-alinlangan si Chris sa una,
Dahil iniisip ang karagdagang responsibilidad, napapayag siya ng determinasyon ni Emma. Nagkasundo sila na dalhin ang tuta sa veterinaryo para sa masusing pagsusuri. Sa klinika, kinumpirma ng veterinaryo na ang tuta ay isang ligaw na walang anumang pagkakakilanlan. Maliban sa bahagyang karamdaman, idineklara ng veterinaryo na malusog naman ang tuta. Gayunpaman, napansin nila na ang tuta na pinangalanan nilang Max ay tila mailap sa ibang tao. Bagamat agad itong nagtitiwala kay Emma, halata ang pag-iwas nito kay Chris. Bukod dito, nagpapakita si Max ng pagkabalisa tuwing inaalagaan ni Emma si Samuel, bagay na ikinabahala ng mag-asawa. Si Chris, na nadarama ang bigat ng sitwasyon, ay nag-isip kung mas mainam bang ipaampun na lang si Max dahil sa posibilidad na maging peligro ito kay Samuel. Ngunit makalipas ang ilang araw, nagpasya si Chris na bigyan pa ng pagkakataon si Max. Sinubukan niyang dalhin ito sa umaga para maglakad-lakad. Ang dagdag na oras na magkasama ay naging daan upang magkaroon sila ng koneksyon. At unti-unti, nagsimulang magtiwala si Max kay Chris. Dahil dito, umasa ang mag-asawa na makakasanayan din ni Max si Samuel kalaunan. Naging abala ang kanilang araw-araw, pinagsisikapan ni Emma ang balanse sa pagitan ng kanyang mabigat na trabaho sa ospital at ang mga hating-gabing pagpapakain at pagpapalit ng diaper. Binago naman ni Chris ang kanyang schedule sa trabaho upang makatulong ng mas malaki sa bahay. Mahigpit nilang pinamamahalaan ang trabaho, mga gawaing bahay at ang pag-aalaga kay Samuel at Max. Si Max sa partikular ay nangangailangan ng higit na atensyon at pagmamahal kaysa natanggap nito noon. Samantala, kailangang tiyakin ni Emma at Chris na nakakakuha si Samuel ng tamang ehersisyo para sa kanyang mga binti. Bagamat suportado ng kanilang mga pamilya, ang mag-asawa, limitado ang madalas na tulong dahil sa kani-kanilang abalang schedule. Sa tuwing bumibisita ang kanilang mga pamilya, matindi ang pagtahol at pagngangalit ni Max sa mga ito. Halata na sobrang protektibo si Max sa bago nitong tahanan na tila sinasabi niyang hindi welcome ang mga hindi tagaloob. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nanatili ang isang malalim na kasiyahan, ang masiglang tawa ni Samuel at ang nakatutuwang mga gawin ni Max ang nagpasaya sa kanilang mga araw. Ang kanilang tahanan ay napuno ng pagmamahal kahit sa mga pinakamataong sandali. Ngunit hindi pa natatapos ang mga pagsubok. Isang gabi, pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, natuklasan ni Emma na si Samuel ay nilagnat. Nang hindi bumaba ang lagnat nito makalipas ang ilang oras, kinabahan sila at nagmadaling dinala siya sa ospital. Sa gitna ng krisis, may lumitaw na pag-asa. Matapos ang maraming pagsusuri, lumapit ang mga doktor sa kanila sa waiting room, dala ang nakakagulat na balita. Sinabi nilang si Samuel ay may bihirang kondisyon na pansamantalang nagpaparalisa sa kanyang mga binti, ngunit may posibilidad na makalakad siya muli. Ang mag-asawa ay hindi makapaniwala, isang tunay na himala. Gayunpaman, hindi matukoy ng mga doktor kung kailan maaaring mangyari ang paggaling, ngunit hinihimok silang manatiling positibo at puno ng pag-asa. Nagbigay din sila ng mga gabay kung paano alagaan si Samuel na madaling kapitan ng impeksyon. Ikinuwento ni Emma ang mga nagawa na nilang pag-aalaga sa bata. Pinuri sila ng doktor sa kanilang dedikasyon. Nag-schedule ang doktor ng follow-up appointment makalipas ang 2 buwan, umaasa sa magagandang pagbabago sa panahong iyon. Ang kondisyon ni Samuel ay nangangailangan ng walang pagod na atensyon at espesyal na pangangalaga. Salit-salitan sina Emma at Chris sa pananatili sa bahay upang alagaan siya. Mabigat ang kanilang puso habang nasasaksihan ang mga hamon ng kanilang anak. Mahigpit silang kumapit sa pag-asang darating ang isang pagbuti.
Nararamdaman ni Max ang kalungkutan ng kanyang pamilya, kaya't nanatili itong malapit kay Samuel, nagdadala ng ginhawa sa kanyang presensya. Isang gabi, labis na pagod si Chris at nakatulog sa sofa habang si Emma ay nasa labas para mag-ayos ng mga errands. Ang baby monitor sa tabi ng mesa ay mahinang umuugong, maingat na binabantayan si Samuel sa kanyang crib. Nasa paanan ni Chris si Max, nakaalerto. Ang mga tainga nito ay nakataas, handang tumugon sa anumang ingay. Sa kabila ng una nitong pag-iwas, nahulog na ang loob ni Max kay Samuel at halos hindi na sila mapaghiwalay. Tila nauunawaan ni Max na kailangan ni Samuel ng dagdag na proteksyon at kusang loob na ginampanan ang papel bilang tagapagbantay nito. Biglang, isang mahinang tunog ang nagpagising kay Max. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kwarto ni Samuel, pinapatakbo ng kanyang likas na proteksyon. Natagpuan ni Max si Samuel sa kritikal na kalagayan. Nakalusot ang katawan ng bata sa pagitan ng mga slat ng crib habang natutulog at ngayon ay nakabitin ng delikado. Ang ulo nito ay nakadiin sa sahig. Dahil sa kanyang paralisis sa ibabang bahagi ng katawan, hindi niya kayang gumapang pabalik sa loob ng crib. Ang kanyang leeg at ulo ay hindi na kayang suportahan ang kanyang timbang at ilang sandali na lang ay maaaring bumagsak siya sa sahig. Kung mahulog si Samuel, maaari itong magdulot ng malubhang pinsala dahil sa anggulo ng kanyang pagkakasabit. Si Max, na puno ng pagkaalerto at pag-aalala, ay kumilos kaagad upang sagipin si Samuel sa nakaambang kapahamakan. Sa sandaling iyon, tila naunawaan ni Max ang bigat ng sitwasyon. Lumapit siya kay Samuel at maingat na itinulak ito gamit ang kanyang ilong, gamit ang kanyang katawan upang maibalik ang bata sa ligtas na posisyon. Habang nagpupunyagi si Max na protektahan si Samuel, ang kanyang pag-iyak ay nagpagising kay Chris na agad tumakbo papunta sa nursery. Ang eksenang bumungad kay Chris ay punong-puno ng damdamin. Dumating siya sa tamang oras upang makita ang huling pagtulak ni Max na nagbalik kay Samuel ng ligtas sa loob ng crib. Agad na lumapit si Chris habang si Max ay nanatili sa pagbabantay sa tabi ng crib. Si Samuel ay nakahiga na ngayon ng maayos. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak sa balahibo ni Max. Napuno ng luha ang mga mata ni Chris habang napagtanto niya ang malalim na koneksyon ni na Max at Samuel. Nang bumalik si Emma mula sa kanyang errands, nadatnan niyang natutulog sina Chris at Samuel sa nursery. Si Max naman ay nakadikit sa kanilang tabi. Tahimik na sumama si Emma sa kanila. Puno ng pasasalamat ang kanyang puso para sa kanilang maliit na pamilya. Sa kabila ng mga hamon, magkasama silang lahat at iyon ang mahalaga. Habang ang mga araw ay naging linggo, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Samuel. Ang pansamantalang paralysis ay unti-unting nawala at nagsimula siyang makagalaw muli ng kanyang mga binti. Lubos ang kasiyahan ng mag-asawang Miller, puno ng pag-asa para sa hinaharap. Unti-unting naging mas madali ang pag-juggle ng trabaho, pagiging magulang at pag-aalaga kay Max habang nakabuo sila ng maayos na routine. Patuloy na umunlad si Samuel, ang kanyang mga tawa at ngiti ay naging liwanag sa kanilang buhay. Si Max na nanatiling tapat ay palaging nasa tabi ni Samuel. Isang maaraw na hapon, nag-enjoy ang pamilya sa isang picnic sa kanilang bakuran. Ngayon, bilang isang masiglang bata, tumatakbo si Samuel sa damuhan, hinahabol si Max, habang ang kanyang masayang tawa ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Si Emma at Chris na puno ng ngiti ang mga mukha ay nakamasid ng may kasiyahan habang naglalaro sina Samuel at Max. Sa sandaling iyon, naunawaan nilang ang mga pangyayari na nagdala kay Samuel sa kanilang buhay ay isang nakatagong biyaya. Sila ay naging isang pamilya, binuo ng pagmamahal at pinatatag ng mga hamong kanilang hinarap ng magkasama. Ngunit isa na namang di inaasahang pangyayari ang nagbabadya.
Ilang araw makalipas, narinig nila ang tunog ng doorbell na umalingaw-ngaw sa kanilang tahanan. Si Max na laging alerto ay mabilis na tumakbo patungo sa pinto, kasunod si Samuel na tumatawa habang naglalakad-lakad. Si Chris na pinakamalapit sa pinto ay nag-atubiling sandali bago ito binuksan. Nanlaki ang kanyang mga mata at namutla nang makita kung sino ang bisita, ang ina ni Samuel. Agad niyang tinawag si Emma nang may pagmamadali. Pagdating ni Emma, nakita niya ang ekspresyon sa mukha ni Chris at ang babaeng nakatayo sa kanilang pintuan. Agad niyang nahulaan kung sino ito. Bumagsak ang kanyang mga luha at ang kanyang puso ay napuno ng takot na maaaring dumating ang babae upang bawiin si Samuel. Gayunpaman, nagawa niyang kalmahin ang sarili at tumabi upang hayaang pumasok ang babae at ang kasama nito, ngunit nanatili sa labas ang babae, halatang nag-aalinlangan. Sa halip, iniabot ng babae kay Chris ang ilang dokumento at tahimik na tumalikod upang umalis. Kasama sa mga ito ang isang liham na kahawig ng nauna nilang natanggap. Sa liham, ipinaliwanag ni Elena na humingi siya ng kinakailangang tulong at ngayon ay nasa maayos na kalagayan na ang kanyang isipan. Muling humingi ng paumanhin si Elena at ipinahayag ang kanyang hangarin ng kasiyahan at pagmamahal para kina Emma at Chris. Nilinaw niya na ang desisyon kung kailan ipapaalam kay Samuel ang tungkol sa kanya ay nasa mag-asawa na. Inilahad din niya na hindi na niya susubukan pang bawiin ang kustodiya ni Samuel dahil tuluyan na niyang tinanggap ang kanyang desisyon. Binanggit niya na magpapakasal na siya at nagsusumikap na magsimula muli mula sa yugtong ito ng kanyang buhay. Bagamat naramdaman ni Emma na may bahagyang pagkamakasarili sa mga salita ni Elena, pinili niyang huwag husgahan ito. Naunawaan niya na ang mga pinagdaanan ni Elena, ang pagkawala ni Samuel at ang paghusga ng lipunan ay maaring nagdulot ng matinding trauma. Ninais niyang ibahagi na bumuti na ang kalagayan ni Samuel at nawala na ang kanyang paralysis. Ngunit naisip niyang hindi na ito ang tamang sandali. Panahon na upang magpatuloy. Habang iniisip ito, lumawak ang ngiti ni Emma habang naalala ang isang napakagandang balita na hindi pa niya naibabahagi kay Chris. 8 linggo na siyang buntis. Isa na namang himala ang dadagdag sa kanilang lumalaking pamilya. Sa kanilang pagtanaw sa hinaharap, naramdaman ng mga Miller na ang kanilang mga karanasan ay nagpatatag sa kanila. Buo ang kanilang kumpiyansa na kakayanin nila ang anumang hamon na darating. Napagtanto nila ang halaga ng katatagan, pagmamahal at hindi matitinag na ugnayan ng pamilya. Pinahalagahan nila ang bawat sandali kasama si Samuel, puno ng pasasalamat para sa kanyang muling paggaling at patuloy na kasiyahan. Si Max, na naging mahalagang bahagi ng kanilang buhay, ay patuloy na nagdadala ng saya sa kanilang tahanan sa kanyang masiglang personalidad at tapat na presensya. Ang pagkakaibigan ni Max at Samuel ay lalo pang tumibay, nagiging pundasyon ng isang ugnayang magtatagal habang buhay. Puno ng pag-asa at pasasalamat, isinulong ng mga Miller ang kanilang buhay, handang yakapin ang mga bagong paglalakbay na naghihintay. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Sa tingin mo ba, maaaring magkasundo ng maayos ang mga bata at aso? Kaya bang sagipin ng aso ang isang buhay? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at bigyan kami ng like. Napakainit ng kwentong ito. Maraming salamat sa pakikinig. Kita-kits tayo sa susunod na video. Magandang araw sa iyo.